What's up mga kalamlam? So for today's video, ipapakita ko sa inyo ang aking paraan ng paglilinis ng aking mga system unit. Disclaimer lang, hindi po talaga ako official na technician. Gaya lang din po ng iba, nag-start ako sa business na ito na wala talagang alam. Pero with the help of YouTube, natutunan na rin nating maglinis kahit papano. And I've been in this industry for more than 10 years na. So I think meron po akong ma-share na mga tips and ideas based on my experience. At nakapag-aral na din po pala tayo sa TESDA as Computer Hardware Servicing in situ holder. So I think for sure you're in the right place sa panunood ng tamang paraan sa paglilinis ng system unit. So eto na po yung mga basic tools na meron ako sa paglilinis. So I have here a Phillips screwdriver, a paintbrush, a thermal paste, a toothbrush, a blower, and an eraser of course. Okay, so dito nga po pala yung com shop namin. Nasa tapat lang po talaga ng bahay namin. So wala na po yung bantay para tipid. So eto na, kukuha na tayo ng isang system unit para linisin natin. So meron nga po pala tayong mesa dito. So dito na tayo maglilinis para hindi maabala yung nasa loob. So ngayon ay nasa alas 7 ng umaga. So sakto talaga to, wala pang customer masyado. So kukuha tayo ng isa dito. Etong isa dito, parang nalinisan ko na to a week ago. Eto, parang isang buwan talaga tong hindi pa nalinisan. So ito yung lilinisan natin ngayon. So first things first is i-unplug natin yung mga wires. And this one right here is a small wire that connects the system unit to the coin slot and the timer. So i-detach muna natin to. So ayan, na-detach na po siya. Then next is yung mga peripherals. So as you can see, tanggal na po yung power cable dyan. Yan po talaga yung una nating tinanggal kanina, para maiwasan natin yung mga static shock na nakakadamage sa mga circuit sa board natin. So, pwede na nating tanggalin yung VGA, keyboard, mouse, headset, at lahat ng naka-attach sa mga ports, like yung UTP cable, at kung ano pa dyan. So, ayan, natanggal na. So, dalhin na natin to sa labas. Okay. So eto na, simulan na natin. So eto na, ready na yung mga basic tools ko. At wag talaga natin kalimutan yung face mask kasi sobrang malikabok to. Iwas sipon. At of course yung gloves para maiwasan natin yung mga static shock kasi nga grounded tayo. Or kahit hindi static gloves, okay na yan. Kasi hindi talaga maiwasan, nagmo-moist yung hand natin eh. Gaya ko, pawisin yung mga kamay ko. So, gloves can really prevent those moist na mapunta sa mga boards natin. Sige, simulan na natin. So, first is i-detach natin yung SSD using a screwdriver of course. At pagkatapos yan is tatanggalin naman natin yung SATA cable. Simply press down the lock, yan po. I-press down mo yan. At pull out mo na. Next is ito namang hard disk or the HDD. So, same procedure lang yan. Now, dito naman tayo sa mga RAMs. So, sa RAM naman, meron po yung lock on both ends. So, just simply press down the lock at kusang aangat na po yung RAM. And you can simply pull it out. So, again, ganito lang. Press down the lock. Yan, kusang aangat yan. Then, pull it out. So, ganyan lang kasimple. Okay. Now, next on the list is the CPU fan. Now, sa CPU fan ko, so stock lang to siya. So, eto lang po yung lock. Yung kulay blue na yan. Ganyan lang. So, ayun. Pwede mo nang kunin. And wag mong kalimutang tanggalin yung connector sa CPU fan. Ayan, nabunot na. And siya nga pala, kung gusto mo unahing tanggalin yung power supply, pwede rin naman. So, it's up to you na kung saan yung komportable. So, dito sa processor, iangat mo lang yung lever. So, pwede mo na yung i-remove yan. At careful lang talaga sa pag-angat. Baka kasi mabitawan mo yan. Napaka-sensitive kasi ng mga pins na yan. Kasi pag may isang pin na nabali niyan, hindi na talaga gagana yan. So, careful lang talaga sa paghawak. So, yan po ay isang Athlon 200 GE and I think nasa 7 to 8 years na po ito sa akin. So, next is this power supply. So, tatanggalin muna natin tong 24 pins. So, careful lang din sa pagtanggal nito.
Huwag mong basta-bastang i-pull out agad kasi may lock din yan. So ganyan po yung technique, side to side. So ayan, natanggal din. So eto na, tatanggalin na natin yung mga screw. So usually, hindi ko talaga tinatanggal tong power supply during monthly cleaning natin. Pero this time, tatanggalin natin to para maipakita ko naman sa inyo kung paano linisin yung power supply. So eto na po, pwede na nating tatanggalin to. So eto na, grabe. Parang galing lang sa hukay. Ang dumi. Parang isang taon na ata to hindi nalinisan. Ito talaga yung mangyayari kapag hindi monthly nililinis yung power supply mo. In my case kasi, paminsan-minsan lang talaga tayo nagkakaroon ng free time. Kaya hindi ko na talaga tinatanggal yung power supply. So yung mga board lang talaga yung nililinis ko. Pero ngayon lilinisin natin. Mas maganda kasi kapag palaging malinis yung power supply natin. So eto na, yung board na lang talaga ang natira. So before natin to tatanggalin sa case, babrush muna natin. Tapos pagkatapos ay atin namang i-blower. So ayan, pwede na natin itong tanggalin sa case. So may 6 po itong screws. So kung gusto talaga nating mag long last yung system unit natin, ang paglilinis talaga ang isang paraan para madagdagan ang buhay ng ating system unit. So eto na, nabaklas ko na lahat. Ayan, case na lang talaga ang natira. At eto naman yung mga parts na tinanggal natin. So iisa-isahin natin to maya. So simulan natin sa casing. Brush, tas punasan nyo ng basahan. Just make sure lang na kung basa na basahan ang ginamit mo, tuyo na po yung case nyo bago nyo ilagay yung board at saka yung power supply. So ganito ang paglilinis ng motherboard. Simulan nyo sa toothbrush kasi mas nakakatanggal po yung toothbrush ng medyo matitigas na alikabok. Okay. Tapos paintbrush. At finally yung blower. So ayun, dito naman tayo sa SSD. So ganito lang din sa SSD. Kung makikita mo yung gold pin na yan dyan sa port, pwede mo yung punasan ng eraser. May mga instances kasi na hindi nababasa yung mga SSD. Kaya eto lang po yung ginagawa ko para mas kuminis yung pin kagaya ng sa RAM. So dito naman sa RAM, ganun lang din. Punasan nyo ng brush, tsaka eraser. Ang kadalasang trouble naman dito sa RAM ay mga no display. So kung maka-experience kayo ng no display kahit naka-plug in naman lahat ng mga cable wires, so ito talaga yung pinaka first step. I-first aid nyo yung RAM by doing these steps. Okay. So dito na tayo sa heatsink or sa CPU fan cooler. So since stock lang po yung CPU fan ko, ganito lang po ang basic steps niya. So first step is to remove the 4 screws. Ayan, pwede na. Napakadumi na talaga. So itong fans atin itong i-brush. Tapos ito naman yung heatsink. Kung makita nyo naman, grabe yung dumi. So ganito lang, i-brush lang natin ang paintbrush at saka toothbrush. Tapos pagkatapos na ito, i-blower na natin. Pero dapat hawakan nyo po yung fan, ganyan, habang nagbo-blower. Kasi may tendency na masira yung mga bearing na nasa fan. May iba't ibang capacity kasi yung mga fans sa pag-ikot. Kaya kung lumagpas sa max limit niya yung kanyang pag-ikot, masisira po yan. Okay. So dito na po tayo sa processor. Simplihan lang natin yan at careful lang talaga sa paghawak. And make sure na walang mga hibla na maiiwan dyan sa mga pins.
Kasi napaka-sensitive talaga niyan. Makaka-experience din kayo ng no display niyan. Ayun, so dito na tayo sa power supply. So eto, ipapakita ko talaga dito sa inyo kung paano maglinis ng buong power supply. So natanggal ko na po yung mga screw dyan, as you can see. Kaya pwede na natin itong baklasin, yung cover. Kung makikita nyo, napakadumi talaga. Kumbaga, pwede na itong mapagtaniman ng sibuyas sa dami ng lupa. Ayan mga kalamlam mo, parang nabaon sa lupa ng 10 araw. So ito po talaga ay functional na power supply. Baka naman mamaya pagkatapos nating linisan to, baka hindi na to gagana. Well, anyway, napakahalaga talaga ng power supply sa isang system unit. Kasi pag short yung kuryente na naipasok dyan sa board, then there is a possibility na masisira talaga yung board mo. At madadamay pa dyan yung RAM mo or di kaya yung SSD. So para mag long last yung mga parts mo dyan sa system unit, you have to make sure na okay talaga yung power supply mo. So dito, binaklas ko na yung maliit na fan para mas madali yung paglilinis. By the way, generic lang po tong power supply ko kasi wala naman tayong GPU at wala din naman tong mga RGB fan. So ganito lang, brush, blower, tas brush na naman ulit, tas blower na naman. So pagkatapos i-blower, brush na naman ulit. So ayun, nalinis na. So pwede na natin i-cover ulit. So ayan, malinis na siya. So for sure, makakahinga na siya ng maayos ngayon. Ayan, makikita nyo naman yung itsura niya kanina. Ang tindi compare sa ngayon. So ayan, matapos nating i-disassemble at nilinis yung mga parts. So dito naman tayo sa pag-assemble. So unahin natin dito sa CPU fan cooler. Balik lang natin itong mga screw. And this time, ipasok na natin yung board sa case. Tapos isuscrew back naman ulit natin. And this time, ipapakita ko naman sa inyo kung paano ko ikabit yung power switch, yung reset switch, yung HDD lead, at saka yung mga power lead. Kasi napaka-complex ng part na ito ang liliit kasi. So, unahin talaga natin yung power switch, which is yung kulay is yellow at saka white. Madali lang yan kasi wala naman yung positive at saka negative. Same lang din naman dito sa reset switch. At meron din namang mga label dyan, kaso napakaliit lang talaga. Ayun, napasok din. Now, dito naman tayo sa mga lead, yung power lead tsaka yung HDD lead. And actually, hindi naman talaga to gaano kahalaga kasi pampailaw lang naman to. So now, dito naman sa mga lead, hindi po ito pwedeng magkabaliktad. Yung positive sa positive talaga. So ayan, so dito na naman tayo sa processor. At ayan, makikita nyo yung triangular shape. Itapat mo lang yan doon din sa may triangular shape sa corner ng processor slot. Ayun, napasok na. So, make sure na napunasan mo na yung top ng processor kasi lalagyan natin yan ng thermal paste. Ayan. So, konti lang dapat at sa gitna nyo po ilagay. At eto namang heatsink, make sure na napunasan mo na yan para naman even yung surface niya. At kung matigas na yung thermal paste kasi nga luma na, pwede nyong gamitin yung papel de liha. Ang importante is smooth and even yung surface niya. So, ayun, nakabit na. So, pwede nating ilock yan. At huwag mo dapat kalimutang i-attach yung CPU fan wire niya. Ayan. So, ipapasok naman natin yung power supply. So, ang kadalasan namang trouble sa power supply ay hindi umaandar yung power supply. So, ang first aid niyan is itry nyo muna sa isang power cable. Baka kasi power cable lang yung sira, tapos pinalitan nyo agad ang power supply. So, sayang naman. So, ayan, matapos mag-cable management, so dito na tayo, ipasok na natin yung 24 pins. Ayan. At sa huli, ito naman yung mga RAM at SSD. At dito sa RAM, you have to make sure na marinig mo yung snap sound. Ayun. At yun. Ayan, finally, okay na. So, pwede natin itong i-test with the monitor and the coin box. So, ikabit naman natin yung wire na nagko-connect sa system unit at dito sa timer at coin slot. At ibalik naman natin ulit yung mga peripherals, yung monitor, USB, keyboard, mouse, TTP cable, at of course yung panghuli is yung power cable. So wag nang patagalin, titest na natin.
Ayun, gumana agad yung timer natin. At tingnan naman natin kung umandar ba yung system unit natin. Ayun, gumana po yung CPU fan natin mga kalamlam. It's a good sign na gumana po yung power supply at system unit natin. Now, tingnan naman natin kung magdi-display ba. So, lagyan natin ang piso. Tingnan natin yung monitor kung magdi-display ba siya. Ayun, gumana. Successful po yung cleaning natin mga kalamlam. So, ganun lang po ang paglilinis ng isang system unit. And for me, it would take 30 minutes to clean up a whole system unit, including na po yung power supply doon. Pero yung usual cleaning ko talaga is hindi ko talaga binabaklas yung power supply. Brush lang sa board, tas blower. Yun lang ginagawa ko, especially pag nagmamadili tayo. Basta tandaan nyo lang, habang kayo ay nagbo-blower, make sure na hinahawakan nyo talaga yung fan para safety talaga yung board nyo. Now, eto na, makikita na natin yung system na ito po ay isang Athlon 200GE na merong 16GB na RAM. So, ayan na po mga kalamlam. So, kailangan na po natin itong i-restart para gumana lahat ng mga applications dito. A system restart is a must talaga mga kalamlam kasi nga binaklas natin yung processor. So, ang mangyayari po niyan ay mag-a-adjust po yung system sa kasalukuyan niyang setup. So, eto na, mag-open tayo ng game, Valorant. So, ayun, playable na po siya mga kalamlam. Okay, so I think hanggang dito lang po tayo mga kalamlam. At kung umabot ka dito sa part ng video, maraming salamat naman at nagustuhan mo. At kung meron ka namang katanungan tungkol sa Pisonet business, just comment down below para magawa natin ang video. At hanggang dito lang tayo mga kalamlam. So maraming salamat at God bless po sa ating lahat.